Hello po sa lahat. Welcome po sa ating Sunday worship. Praise God po. Tayo po ay magkakasama ngayong umaga na ito. Kamusta? Kamusta po yung nagdaang isang linggo? No? Praise God po dahil narito po tayo upang tayo po ay magpuri, sumamba sa ating Panginoon, no? Sa pamamagitan nga po ng panalangin, pag-awat ng papuri, no? Pag-aaral po ng kanyang banal na salita, no? Kamusta po? Nagtaas po ulit, ano? Nagtaas po ulit yung presyo ng langis, no? Kahapon nga po nagpakarga kami. Yung po kasing sa sasakyan, meron pong 4 na bar, no? Parang natatantya ko po yung sa isang bar. Pag dati po nagpapakarga ako ay ito po ay mga 1,000, no? Yung nakaraan po, kahapon 2 bar, di dapat mga 2,000, pero kahapon parang umabot ng mga 3.2, no? Ganon kalaki yung itinaas, no? At sunod nga po niyan, kapag tumaas yung no? Ang susunod po niyan, pagtaas ng mga bilihin, no? Pamasahe, mga LPG, kuryente, no? Pero dahil nga po ito doon sa nagaganap na mga global tension, no? Yung mga kaguluhan sa mundo, no? Pero bilang bilang mga Kristiyano, no, paano ba tayo magre-react sa ganitong sitwasyon, no? Kaya po natin ito nabanggit o napag-usapan dahil meron din ditong faith issue, no, sa mga nangyayaring ito, no? Kasi sabi nga po sa atin ng salita ng Diyos, huwag tayong mag-worry, no? Huwag tayong mag-alala. Kasi madalas nga po natin na babanggit ito, no, sa mga taga Filipos chapter 4 verse 6 to 7, no? Sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, no? Sabi po sa atin. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, no? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, no? Kaya po sinasabi po sa atin parati, huwag tayong mag-worry, no? Kasi sabi nga, yun daw pag-worry at yung pananampalataya, magkasalungat yan, no? Masabi, paano raw natin magbibigyan ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Saka po yung mga nangyayari ngayon, no, talagang dumadaan daw sa buhay natin yan, yung kapighatian o yung mga pagdurusa. Kasi ito raw mga problema na ito raw ay nakakapagpatatag ng ating pananampalataya, no? Kaya po sa umaga po na ito, sama-sama po natin pag-aralan ng mga ilang talata sa banal na kasulatan, no? Sana po ito po ay maging kalakasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Ilagay po natin ang ating presensya sa pamamagitan ang ating presensya sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po na ito. Kami po ay nagpupuri at sumasamba sa inyo, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, humingi po ng tawad sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, Panginoon. Panginoon, narito po kami, lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na ibinibigay nyo, pinapagkaloob nyo po sa amin araw-araw. Salamat po sa pagpo-provide na aming mga pangangailangan, sa mga provision po, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong umaga na ito sa aming gawain. Gabayan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang manguna sa lahat po ng mga plano namin sa buhay, Panginoon. Panginoon, may mga
mga kaguluhan, mga problema na nagaganap, Panginoon, sa bawat isa sa mundo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapayapaan, bigyan niyo po ng katahimikan ng aming puso, ng aming pag-iisip. Panginoon, kayo na po ang manguna sa lahat po ng aming gagawin. Panginoon, lubos po kami nagtitiwala, umaasa, dumidepende sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang kalusugan ng bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kagalingan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Panginoon, kami po ay walang maipagmamalaki sa inyo. Wala po kami magagawa kung hindi niyo po kami iingatan, tutulungan at gagabayan. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ang aming Ama, ang aming Creator. Kayo po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ay banal, matuwid, mapagmahal, mahabagin. Ikaw po ay tapat, magpakailanman. Kaya po pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming youth pastor na si Pastor Robic ngayong umaga nito sa kanyang ibabahagi ngayon. Kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon. Kayo po ang manguna sa pagsalita, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming youth pastor para maibahagi ang inyong banal na salita, ang inyong mensahe sa amin, Panginoon. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat. Muli po kami po ay nagpupuri at sumasamba sa inyo. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. The city of the
Ang hapunan ng Panginoon ay isang kakaibang karanasan. Dahil malalim ang ibig sabihin ito. Isinagawa ito ng Panginoong Hesus kasama niya ang kanyang mga apostol ng unang huling hapunan noong gabi bago ang pista ng Pasko. Ilang oras bago siya hatulan ng kamatayan. At ipinag-utos niya sa mga alagad na patuloy na alalahanin ang gawain ito. Kaya nga't sa ngayon, ay patuloy pa rin natin itong inaalala at hanggang sa kasalukuyan. Ang pakikibahagi sa huling hapunan ang siyang pinakamataas na ekspresyon ng pagsambang Kristiyano. Ito ay ang pag-alala sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagparito. Ito ay nakasulat sa banal na aklat, sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa." Purihin natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. At ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon naman po ay narapong muli ang ating youth pastor na si Pastor Rodo upang magbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon ng Diyos.
Good morning po, Church. Blessed Sunday po sa ating pong lahat. Welcome din po sa mga kasama po natin sa online. Welcome po kay Sister Nana, Sister Raquel, Brother Sadi, and Brother Raymond. Welcome po. Blessed Sunday po sa inyo. Yun po. Again, Blessed Sunday po sa ating pong lahat na nandito. Purihin po natin ang Panginoon. Magsabi nga po kayo ng praise God kung nagagalak po kayo sa araw po na ito na binigay po sa atin ng Panginoon. Praise God. Amen. Sobrang praise God. Again, welcome po sa ating pong Sunday worship. Welcome po sa mga kasama po natin ngayon. Kamusta po kayo? Kamusta po yung nagdaan po dito? I hope nasa mabuting kalagayan naman po ang bawat isa. Stress po, Pastor. Pero ano po, ngayong umaga po, nasa panibagong pagkakataon po tayo upang parangalan po ang ating pong Diyos, na mapasalamatan po natin siya at sa pagkakataon din po na mapagnilayan po natin at tanggapin po natin ang salita po ng Diyos. Napakapalad po natin dahil meron po tayong Diyos na habagin, meron po tayong Diyos na pagpala, kaya pansin po natin kahit po na may mga pagkakataon po na nasistress po tayo, o kaya naman po yung mga pagkakataon po na kinukulang po tayo, ay patuloy po na nagpo-provide po ang ating Diyos, sapagkat alam po niya yung pangangailangan po ng bawat isa. Napakabilis po ng panahon, actually patapos na po tayo sa first quarter of the year, and alam ko po marami po yung mga nangyari po itong first quarter. May mga nagkasakit, may mga dumaan po sa mga problema, at may mga answered prayers din naman po na sinagot po ng Lord. Yun po, no? May mga answered prayers po na sinagot po ng Lord, and sa lahat po ng mga nagdaan pong araw po na yun, ang Lord po ang nagpatuloy po sa atin hanggang sa araw po. Kaya po, magtaas po tayo ng kamay kung masasabi po natin sa sarili po natin na blessed po tayo. Sobrang tayo sa akin. Amen. Tunay po na blessed po tayo. Hindi naririnig niyo mo na. Si Lola nagtaas. Kaya po, purihin po natin ang Panginoon. Kagaya nga po nung naibahagi po ni Pastor Darwin kanina, may mga mataas po na mga presyo, nagsimula po sa gas. Sigurado po, mga bilihin na po yung susunod. Wala po tayong, siguro po yung pong unang reaction po ng mga tao ay yung mag-alala. Pero, masabi nga po, magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon sapagkat patuloy po na tayong binibless at patuloy po tayong magpasalamat, hindi lamang po tayo sa mga natatanggap po natin, pero dahil sa grace na tinatanggap po natin sa Kanya. Sapagkat tayo nga po, hindi nga daw po tayo nabubuhay dahil lang po dun sa mga pagkain na kinakain po natin, nabubuhay, yung bumubuhay po sa atin yung salita po ng Diyos. Kaya po ngayong umaga po, ang title po ng pag-uusapan po natin ay Don't Live on Yesterday's Manna. Panigurado po, familiar po tayo sa word po na manna based po sa mga pag-aralan po natin sa Bible study. Pero pag-uusapan po natin deeply mamaya po itong topic po natin. May tanong po ako sa inyo. Na-experience na po ba natin yung gumising po tayo sa umaga or meron po tayo maabutan early in the morning, yung amoy po nung fresh po na tinapay, yung bagong luto po na tinapay, yung pag-umaga po, siguro yung pinakamalapit po na halimbawa dito, kapag po merong nagbebentang pandesal. Ngayon parang iba na po yung mga nagbebenta ng pandesal, iba na po yung setup nila, hindi na po yung may box sa likod.
Yung bagong setup na po ngayon yata, yung meron pong nakaangkas sa motor, no? Yung oven na po mismo yung nakasakay po dun sa motor. Mainit talaga. Opo. Tapos naka-display po doon sa parang aquarium, yung mga pandesal, parang may shelf po siya. So, ganun na po yan. Salido po ba? Oo, ganun din po yung nakikita ko sa Katapat pa sila. no? So, pag nadadaan po tayo malapit po sa mga nagtitinda, parang ang bango po nung amoy ng bagong lutong tinapay. Maliban po sa mainit pa, kapag kinain po natin ito, malambot po itong kainin at masasabi po natin na fresh pa. Pero subukan po natin i-take out yun, tapos kinabukasan na po natin kainin. Matigas. Tama po. Kapag po day old na po, kadalasan may katigasan na po ito pag kinain po natin. Tuyo na po yung texture niya, hindi na po masyadong malinamnam, at minsan sisinukin ka na sa hirap po nang i-consume at nguyain. Alam po natin kung bakit. Tama po. Alam po natin kung bakit gano'n. Because ang tinapay po is meant to be eaten fresh. Kailangan fresh po natin siyang i-consume. Kaya po di ba may expiration po yung tinapay? Pag bumibili po tayo ng loaf, yung parang nasa yung plastic po na square. Kumbaga po meron pong short window lang po para i-consume po natin yung tinapay. Or after a few days, kapag hindi mo na-consume agad, aamagin na po ito at hindi na po ito safe kainin. Yung lola ko nasa lata, puro amoy. And the reason po why I'm sharing this is because ganun din po sa salita po ng Diyos. It is meant to be fresh in your life every day. Kumbaga po, yesterday's bread will not feed today's hunger. Yesterday's word was for yesterday. Yung ngayon po, yung kailangan po natin, today, it requires fresh bread. And God never designed His word to be a leftover meal. Hindi po ito pang reheat, hindi po ito pang stock up once a week, at hindi po ito pang Sunday na. Ang salita po ng Diyos or yung spiritual food, ito po ay daily nourishment, kagaya po ng physical bread. In the same way, God's word must be fresh every day, tinatanggap po natin. Kaya po ngayong araw, ang reading po natin today, nawa po ito po ay mag-serve as a reminder for us this morning that yesterday's manna was for yesterday. Today, it requires fresh bread. At dito po papasok yung napakagandang larawan po na binigay po ng Diyos sa Israel. Yung kwento po ng manna. Ito po ay hindi lang po kwento po ng provision, kundi po ito po ay kwento po ng training. Makikita po natin kung paano po tayo tinuturuan ng Diyos na dumepende po sa Kanya araw-araw. Sa pamamagitan po ng experience o ng story po ng mga Israelites nung iniligtas po sila ng Diyos mula po sa Egypt. I believe this is another familiar story po sa ating po lahat. So bago po tayo tumulan po sa kwento po ng manna, kailangan muna po nating maalala why God brought Israel out of Egypt in the first place. Because nung na-rescue po ng Lord ang Israel from Egypt, He was rescuing them from a place that felt familiar but was never truly safe. Na yes po, yung Egypt, ito po yung, kumbaga masasabi po natin ang comfort zone po ng mga Israelites. Pero in reality, sila po ay mga slaves for generations. 400 years to be exact. Meron po silang pagkain, nakakakain po sila ng kompletong meal, nakakakain po sila ng karne, pero wala po silang kaliyahan. Meron po silang mga tirahan, pero wala po silang identity. Meron po silang routine na sinusunod, may mga trabaho po sila, but wala po silang purpose. So, kumbaga po, yung buhay po nila sa Egypt was predictable. Pero, kahit na nasa comfort zone po sila, kahit na maayos po yung pamumuhay po nila, pero unti-unti po silang pinapatay ng lifestyle po nila nung nasa Egypt po sila. Kaya po, dumating po sa point that they cried out to God upang tulungan po sila. At sa habag po ng Diyos, tinulungan niyo po ang Israel sa pamamagitan po ni Moses. Pinalaya po niya silang lahat, hindi po para ilagay po sila sa panibagong danger, pero in order to teach them to live as free people na hindi po sila nakaasa kay Pharaoh, kundi sa ating pong Diyos. Yung kanila po ating pong tunay ng provider. Yung kanila pong tunay ng provider.
Pero makikita po natin dito, tinuro po ng Diyos ang dependence sa kanila in one unforgettable way. Sorry. At yun po ay sa pamamagitan po ng mana. Ang unang point po na gusto ko pong tignan po natin ay God gives enough mana for today. So, what happened po after that? Pagkalabas po ng Israel sa Egypt, dumating naman po sila sa wilderness, sa ilang po. Pero sa wilderness, wala pong market, wala pong bilihan po ng pagkain, wala pong crops, wala pong mga food pantries doon, at wala rin pong mga water station para pagkuhanan po nila ng tubig. Because sa wilderness, disyerto po yun no? So meaning to say, no, malaya po sila, pero sila po ay nagugutom. Wala po silang source po ng pagkain. Kaya basahin po natin sa Exodus 16 verse 3. So ang sabi po dito, sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala kami dito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Nakita po natin, imbis na maging grateful po sila sa Diyos na nirescue po sila from Egypt, nagreklamo po sila dahil wala lang po silang makain. Pero dito po nagsimula po yung malaking lesson po ng Diyos sa kanila. Makikita po natin dito na nagreklamo po sila. Kumbaga, lahat po ng mga sinabi po nila sa Diyos was all negative. Pero ang Diyos po, hindi po siya nag-respond ng may anger, hindi po siya nag-respond na para parusahan po sila, but rather, nag-respond po siya with provision. Kaya basahin po natin sa Exodus 16 verse 4. Ang sabi naman po dito, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, masusubo ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sa English translation po, yung sinabi po ng Diyos na bawat araw mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa English po, ang sabi po, I will rain down bread from heaven for you. Each day, gather only enough for that day. So, ang sabi po ng Diyos, ang kuhanin lamang po nila yung sapat po para po sa araw na yun. So, ibig sabihin po, magpo-provide po ang Diyos, magpapaulan po siya ng tinapay, pero meron pong kondisyon or meron pong rule. Ang rule po is that they could only gather enough for the day. Kailangan po sapat lang ang kukuhanin po nila para sa araw po na yun. Hindi po sila pwedeng mag-hoard, hindi po sila pwedeng mag-imbak ng sobra, hindi po sila pwedeng mag-store para po sa kinabukasan, kundi ang utos po sa kanila yung sakto lang po yung kukuhanin po nila. Pero as expected, matigas po yung ulo po ng mga Israelites. May mga kumuha pa rin po ng sobra, may mga kumuha pa rin po ng pangbukas po nila. Pero alam niyo po yung nangyari. Ang sabi naman po sa verse 20, pero ang iba sa kanila hindi nakinig kay Moses. Nagtira sila para sa susunod na araw, pero inuod ito at bumako. Kaya nagalit si Moses sa kanila. Ano po ginawa po nila? Ano po nangyari po nila sa pagkain? Ito daw po ay inuod at bumako. So, nung sinubukan po nila magtabi para bukas, ito po ay inuod, ito po ay nabulok, ito po ay bumako lamang po. Pero, church, ano po ang sinasabi po ng Diyos sa atin dito? That yesterday's manna will not feed today's hunger. And spiritually, the same is true. Yesterday's quiet time won't sustain today's battle. Yesterday's revelation won't carry today's burden. And yesterday's prayer won't fill today's emptiness. So, hinayaan po ng Diyos na magising po silang gutom. So, upang magising po silang hinahanap pa rin po nila ang Diyos. So, they wake up looking for Him again. So, God was saying, I will provide for you every day, but I will provide what you need today. Yung pangayon lang ang ibigay ng Diyos. And that's exactly how the Word of God works in our lives.
that yesterday's provision cannot sustain today's work. Because today, it requires fresh word. That is why no matter how much you eat today, it can never satisfy tomorrow's hunger. And God made it so, hindi po upang parusahan po tayo, pero upang turuan po tayo na bumalik po tayo sa Kanya, na dumepende po tayo sa Kanya araw-araw. And that leads us to our second point. That the Word of God is our daily bread. Again, the Word of God is our daily bread. Nung tinuturuan po ng Panginoong Jesus sa mga disciples po ng manalangin, sa Lord's Prayer po, kung babasahin po natin sa Matthew 6 verse 11, ang sabi po dito, may part po doon ako kung saan binanggit po ay, give us this day our daily bread. So, kung gagamitin po natin yung context po ng provision po ng Lord sa Israel, ito po ay larawan po ng pagdidepende. And I believe kaya po siya tinawag na daily, hindi po yesterday's bread, hindi po tomorrow's bread, hindi po past or future's bread. Ang sabi po, daily. So, hindi lang po ito tungkol po sa physical po na pagkain. Ito po ay tungkol po sa spiritual food. And spiritual food is yung Word of God. Ito po yung spiritual food po natin. Because God wants us to trust Him daily. Every day. You see, nung pumulot po yung mga Israelites ng sobra po sa kailangan po nila. At nung naglaan po sila ng mana para po sa kinabukasan, nabulok lang po yung ginather po nila. And if we're honest, this actually represents us a lot of Christians. Kasi madalas ganito po yung thinking po natin na okay na ako, nagbasa naman ako ng Bible kahapon. Nag-pray naman ako last week, kaya sa tingin ko okay na yun. Saka nakinig naman ako ng message last Sunday. You see, hindi po ito sa kung ano po yung kinonsume po natin ng nakalipas na araw. Kung hindi po fresh yung i-consume natin, kung hindi po fresh yung bread na i-consume po natin, we are going to run out. Mauubos po tayo. Because iba po yung today sa kahapon. Because yung today, marami po tayong mga na-encounter ng mga temptations. Today, meron po tayong mga ginagawang mga bagong desisyon. Meron po tayong mga panibagong battles na kinakaharap. Today, yung mga challenges po na kinakaharap po natin was different from yesterday. Kaya ang kailangan po natin ay bagong bread. You need new bread. That's why the Word of God must be fresh in our lives. Kailangan fresh po natin itong tatanggapin araw-araw. Sabi nga po sa Deuteronomy 8 verse 3, He humbled you, and in your hunger, He gave you manna to eat, which neither you nor your fathers had known, so that you might understand that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. And that leads us po sa pangatlong point po natin. At ito po yung pinaka-importante po sa lahat. We must remember that Jesus is the bread of life. Nung nagpadala po ang Diyos ng pagkain mula po sa langit para po sa mga Israelites, hindi po nila maintindihan kung ano po yung pinagdala po ng Diyos. Sa basic po na pag-describe, siguro ito po ay tinapay, pero yung mana po, yung word po na mana, kapag po ito po ay tinranslate, ito po ay nagka-translate po directly sa what is it, o ano ito. Dahil hindi po nila matukoy kung ano po yung pinadala po ng Diyos mula po sa langit. Ano po yung nakulog na substance mula po sa langit. Hindi po nila ma-identify ito, kaya po nila tinawag po ito na mana. Pero, dinescribe po in the scripture kung ano po yung kahawig po nito. Ano po yung malapit po na, let's say, gulay or fruit po na malapit po sa consistency ng pinadala po ng Diyos na hindi po nila. Basahin po natin sa Exodus 16 verse 31. Sabi po dito, the Israelites called the food manna. So, dito po, sila po yung unang naka-encounter po ng unknown na pinadala po ng Diyos sa kanila. Pero ang sabi po dito, isa daw po itong, it was white, like coriander seed, and it tastes like honey wafers. So, para daw po itong coriander seed, at yung lasa po nito ay parang mga honey wafers. So, you see, kung titignan po natin, yung mana po ay galing po sa langit. But actually,
yung whole story po na ito was actually pointing towards Jesus. Yung mga lahat po ng illustration po na pinakita po ng Diyos dito, ito po ay foreshadowing sa ating pong Panginoong Jesucristo. Because the true bread from heaven is Jesus Himself. Because Jesus doesn't just teach about bread. Hindi lang po siya nagtuturo tungkol po dun sa bread, He reveals that He is the bread. Ang sabi po sa John 6 verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me, ano pong sabi? Will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Pero dapat po natin tandaan that Jesus is not talking about physical hunger and physical thirst po dito. Hindi po ito tungkol po sa kumakain po na sikmura. Hindi po ito tungkol sa tubig na iinumin mo kapag nauuhaw ka. Sinugot po ito ng Matthew 5 verse 6. Ang sabi po dito, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So, ibig sabihin po, in other words, ang sinasabi po ni Jesus sa atin, ang ating pong Panginoon Jesus sa atin, ako ang tanging makakapagpuno ng gutom mo, at ako ang tanging makakapawid ng buhay mo. In other words, your soul has a hunger that no food can satisfy. Your heart has a thirst that no drink can quench. Your spirit has an emptiness that no achievement, no relationship, and no blessing can fill. Because only Jesus, the bread of life, can satisfy the deepest hunger of your soul. Kaya po, what does daily bread really mean sa ating pong buhay ngayon? Kung si Jesus po ang bread of life, ibig sabihin po, He is the one that we need daily. And daily bread, it means daily presence. Hindi lang po Sunday presence po ni Jesus, kundi everyday presence. Kasi kung araw-araw po meron po tayo kinakaharap po na battles, araw-araw din po natin siyang kailangan. At hindi lang po yun, we also need daily righteousness. Hindi ka na mabuhay sa righteousness mo kahapon. Yung mga temptations po, araw-araw po yan natin nag-encounter. Yung mga battles po na kinakaharap po natin, araw-araw din po dumadating sa buhay po natin. Yung kalaban po natin, active po yan araw-araw. At araw-araw din po tayo ina-attack ng ating pong enemy. Kaya po yung grace at yung righteousness po ni Christ ay dapat rin po natin tanggapin araw-araw ng fresh. Pangatlo po ay yung daily satisfaction. Sa mundo po kung saan mabilis pong maubos yung joy, mabilis pong maubos yung peace at yung purpose po natin. Pero kahit nagaano po kabilis maubos po yung motivation po natin, only Jesus can give us lasting satisfaction. At sa Panginoong Jesus lamang po natin matatagpuan ang contentment. And hindi lang po yun, kundi we can also receive daily guidance. Yung mana po na pinadala po ng Diyos mula po sa langit, it guided Israel every morning. At ganoon din po yung word po ng ating pong, yung salita po ng Diyos, ng ating pong Panginoon Jesus. Ganoon din po, binibigyan po tayo nito ng fresh direction, ng fresh wisdom, ng fresh conviction, at ng fresh perspective. And last but not the least, binibigyan po tayo nito ng daily dependence. We receive daily dependence every day. Because daily bread, it means daily humility. It means daily surrender, and it is daily saying and declaring that, Lord, I need you today as much as I needed you yesterday. And maybe even more. And pinapaalalahanan lamang po tayo nito na we should follow Jesus daily, not occasionally. Kailangan araw-araw po natin sinusundan ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang po on a certain occasion, hindi lang po kapag feeling po natin, kundi araw-araw. Hindi po siya kagaya po ng mga accessory na dinadagdag lang po natin sa buhay po natin. But rather, He is your daily source. Siya po yung ating pong daily source. Jesus is not just a one-time meal. He is a daily portion na kinakain po natin. Amen po. Amen. So, just like Israel, many Christians today po,
live in a familiar Egypt. Yung familiar Egypt po na yun is a life that kilala po natin ng Diyos, pero hindi po tayo nagde-depend po sa kanyang araw-araw. A life where we treat the Bible as optional, na pang Sunday lang, pang worship night lang, at pang quiet moment lang. Pero church, nawa po ay let's put this into heart that God never designed His Word to be occasional. Hindi po ito supplement, ito po ay daily nourishment. And daily bread, it means fresh mercy. No? It means we always receive fresh strength from the Lord. We receive fresh guidance from Him, a refreshed heart, and a renewed soul para po sa araw na ito. And so today, I want us to embrace this truth. That if God gives daily bread, then we must consume it daily. Kailangan araw-araw po natin itong kinukonsume. If God speaks to us daily, then kailangan makinig rin po tayo sa Kanya araw-araw. If God provides daily strength, then we must seek Him daily para tanggapin po yung strength na pinag-provide po niya para sa atin. Because in reality, hindi po natin kakayanan yung araw po na ito sa devotion po natin kahapon. Hindi mo kayang labanan yung temptation ngayon sa prayer mo yesterday. Hindi mo kayang maglakad sa calling mo using last week's revelation. Because today, it requires fresh bread. And Jesus, the bread of life, is offering Himself to you today. Kaya po, come to Him daily, feed on Him daily, and walk with Him daily. Because yesterday's manna was for yesterday. And today, God has prepared something for us, something fresh. Something fresh, gaya po ng fresh grace, and fresh strength, and fresh revelation. And all we have to do is to accept it. Let's accept the fresh bread that God is offering us. Purihin po natin ang sila ng Diyos. Amen.
Tayo po'y tumayo at panalangin. Ikit po natin ang ating mga mata at gamahin natin ang presensya ng ating Panginoon. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagtatapos ng aming pagsamba sa araw pong ito. Nagpapasalamat po kami sa gabay at pangunguna ninyo sa amin. Panginoon, salamat din po sa oras na ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon na marinig muli ang inyong banal na salita na ibinahagi po sa amin ng aming kapatid na si Pastor Roby. Upang lalong lumago at maging sa amin at matatag ang aming pananampalataya. O Diyos Ama, bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman at karunungan sa bawat isa aming mga kapatid upang maibabahagi namin sa aming mga kapatid aming natutunan sa araw pong ito. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Binigyan niyo kami ng pagkataon mas ito para ng aming adikain o kaya layunin sa pagsambang ito na maging maayos at ligtas. Salamat din Panginoon sa aming mga kapatid na kisama sa aming pag-worship sa araw pong ito. Dinadalangin po din namin ang aming kapatid. Dahil po inyong kapangyarihan ang mga ang nararamdaman nila. Ang aming kapatid na si Sister Steph pasalukoy nagpapagaling sa kanyang bagong operasyon. Panginoon, inihiling po namin ang gabay ninyo sa aming mahal na buhay at lahat na ito. Ito po'y sama-sama namin dinadalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.